Magandang araw mga kadepensa at welcome back sa channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang development na maaaring hindi masyadong napansin ng mainstream media pero napaka-importante pagdating sa long-term defense strategy ng Pilipinas. Sa sidelines ng Munich Security Conference sa Germany, nilagdaan ng ating Foreign Affairs Secretary na si Maria Teresa Lazaro at ng Italian Defense Minister na si Guido Crosetto ang renewal ng Bilateral Defense Cooperation Agreement ng dalawang bansa. Isang kasunduan na pumalit sa expired na Memorandum of Understanding. Pero ang tanong, simple renewal lang ba ito? O may mas malalim na strategic meaning? Unahin natin ang context. Ang Italy, sa mga nakaraang taon, ay mas naging aktibo sa Indo-Pacific region. Hindi lang sa diplomatic level, kundi sa defense sales, industrial cooperation, at military exercises. At malinaw, isa ang Pilipinas sa mga bansang target nila para sa mas malalim na partnership. Bakit? Dahil ang Pilipinas ay nasa strategic location, sa gitna ng West Philippine Sea, malapit sa major sea lanes, at bahagi ng lumalawak na Indo-Pacific Security Framework. Ngayon, konkretong ebidensya ng lumalalim na relasyon na ito ay ang pagpirma ng Department of National Defense ng kontrata na nagkakahalaga ng mahigit 40 billion pesos para sa 6 na AW159 Wildcat naval helicopters mula sa Italian defense company na Leonardo S.p.A. Ang AW159 Wildcat ay isang modern naval helicopter na kayang magsagawa ng anti-surface warfare, anti-submarine warfare at maritime surveillance missions. Malaking boost ito sa Philippine Navy, lalo na sa capability ng ating mga frigates at future surface combatants. Pero hindi dito nagtatapos ang usapan. Italy is also pushing ang pagbenta ng Eurofighter Typhoon para sa multi-role fighter requirement ng Philippine Air Force. Kung matatandaan ninyo, matagal nang hinahanap ng PAF ang susunod na MRF platform at isa ang Eurofighter sa mga kandidato. Isang 4.5 generation fighter jet na ginagamit ng ilang European Air Forces at may advanced radar, air-to-air at air-to-ground capabilities. Bukod dito, inaalok din ng Air Macchi M345 bilang posibleng jet trainer aircraft na maaring magsilbing stepping stone bago lumipat ang piloto sa mas advanced fighter jets. At para naman sa maritime patrol requirement, andyan ang P-72A, isang platform na pwedeng magbigay ng mas malawak na maritime domain awareness lalo na sa ating exclusive economic zone. Ngayon, kung iisa-isin natin, fighter jet, jet trainer, maritime patrol aircraft, naval helicopter, makikita natin ang pattern. Ito ay hindi isolated sale lamang. Ito ay posibleng integrated defense partnership. At may isa pang mas malaking offer. Ang Italian shipbuilder na Fincantieri kasama ang German firm na Thyssen Cruise Marine Systems ay nag-aalok ng Type 21-2 NFS diesel-electric submarine para sa kauna-unahang submarine acquisition ng Philippine Navy. Ito ay isa sa mga pinaka-advanced conventional submarine sa Europe na may air-independent propulsion, mas tahimik at mas survivable sa contested waters. Kung pagsasamain natin ang lahat ng ito, helicopters, fighter jets, maritime patrol aircraft at submarines, makikita natin na ang Italy ay hindi lang nagbebenta ng equipment, nagpo-position sila bilang long-term defense partner ng Pilipinas. Sa isang mas malawak na perspective, ito ay bahagi rin ng diversification strategy ng Pilipinas. Hindi lang tayo nakadepende sa iisang supplier. Hindi lang US, hindi lang South Korea, hindi lang Israel, kundi mas pinalalawak natin ang defense network para mas resilient ang ating modernization program. Pero syempre,
Ang lahat ng ito ay depende pa rin sa budget, sa political will, at sa strategic priorities ng gobyerno. Ang tanong ngayon, magiging frontrunner ba ang Italy sa ilang major AFP modernization projects? O isa lamang sila sa maraming competitors? Isang bagay ang malinaw, ang pagpirma ng Renewed Defense Cooperation Agreement sa Munich ay hindi aksidente. Ito ay timing, ito ay signal, at maaaring simula ng mas malalim pang military collaboration pagitan ng dalawang bansa. Sa isang panahon kung saan tumataas ang tensyon sa Indo-Pacific, ang bawat defense agreement ay may strategic message. At ang mensaheng ito ay nagsasabing ang Pilipinas ay aktibong naghahanap ng mas maraming partners upang palakasin ang sariling kakayahan. Kayo mga kabayan, ano ang tingin ninyo? Mas bagay ba sa PAF ang Eurofighter Typhoon o dapat bang ibang platform ang piliin? At handa na ba ang Pilipinas para sa submarine era? I-comment ninyo ang inyong insights sa baba. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng defense analysis, please like this video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating updates sa AFP modernization. This is Philippine News. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.